Ito talagang si Cheese, talagang he doesn't stop in in showing his inability to preside in orderly, efficiently manner. Bakit kanyo? Abay, nangampanya na naman yung si Dilima doon. Hindi naman pala siya magpipresent ng witness. Ano bang, what papel or role did she play except to publicize? Kaya panay object. Ito naman si Cheese, napansin mo, kung hindi nag-o-object to, pumayag naman siya, tama, I will have to stop you na. Pinabayaan mo muna magsalita, saka ka na mag-stop. naman siya. Aba, hindi naman kaya mag-warning eh. Kung yung marunong na presiding officer, mag-uumpisa ka pala, oops, stop. Kung halimbawa, kung presiding officer, what is your role here? Are you going to present a witness or not? Pag sinabi niya, no, Your Honor, I will manifest, never mind. Proceed. Prosecutor, present your witness. Ganun lang yun. Okay. Kakainis eh. Kaya yung pag after break, hindi na kami bumalik. Tapos na ngayon day 10, impeachment trial ni Vice President Duterte at kanina humarap si Violeta Constantino, ang dating Land Bank Boulevard Branch Manager, kung saan kinumpirma niya yung pag-encash ng mga cheque, may kaugnayan sa confidential funds ng Office of the Vice President, yung mga procedures nito at nagkaroon din ng interpellation ng ating mga senator judge. Kanina o ngayon naman, after the break, ay si Nenita Camposano, ang dating Land Bank DepEd Branch Manager, kung saan kinumpirma ni Camposano ang pagiging dating branch manager, yung pag-encash ng 3 cheque na nagkakahalaga ng 37.5 million at ng 3 cheque na ito each 37.5 na may kabuang 112.5 million at si Edward Fajarda ang payee ng mga cheque. Sa kanilang naging testimonya, sinabi nilang regular na proseso ng pag-encash o yung encashment, ngunit hindi pangkaraniwan or yung unusual ang laki ng 3 cash withdrawals ng Department of Education. Nilinaw niya yung pagiging unusual ng transaction ay hindi nangangahulugang suspicious o kahinahinala. Wala siyang nakitang dahilan upang i-classify yung mga withdrawal na ito kahit malaki yung amount bilang suspicious transaction. Ipinaliwanag din yan na yung pagkakaiba ng covered transaction na yung lahat ng transaction na lalampas ng 500,000 ay automatikong nire-report sa Anti-Money Laundering Council alinsunod sa batas. Yung suspicious transaction naman, yung walang itinakdang halaga at maaari itong i-report kung may kahinahinalang pangyayari o pattern na matapos yung pagsusuri. Sa iba pang mahalagang pahayag ay hindi hinahanap ng Land Bank kung ang withdrawal ay nasa confidential funds dahil hindi ito bahagi ng kanilang regular banking procedure. Ang batayan ng bangko sa pag-release ng cash ay ang pangalan ng payee at cheque at ang pagsunod ng normal na banking requirements. Walang dokumentong isinumite upang patunayan si Edward Fajarda ay designated Special Disbursing Officer, valid ID lamang ang ipinakita. Kapag na-release na yung cash sa payee, natapos na yung pananagutan ng bangko sa perang winidraw. Inamin din ng witness na hindi siya pamilyar sa confidential, intelligence, or discretionary funds. Sa kautusan din ng impeachment court, inintasan ng clerk of court na mag-issue ng subpoena kay Roderick Wamil, dating commissioner ng Commission on Audit, Zayden Del Campo, from the Commission on Audit at si Marivic Pareja, Director ng Legislative Service ng House of Representatives. Ang susunod na schedule ng paglilitis is magbabalik ang impeachment court ngayong Lunes, August 3, sa ganap na alas 10 ng umaga at magkakaroon ng caucus later yung mga senador kung ano yung magiging final na oras ng pagsimula in the morning na kanilang i-discuss ngayon sa caucus nila. At syempre, yung pagkapatuloy na presentation ng mga testigo ng House Prosecution na next week po yan. At alas 10 naman ngayong hapon, Admar Jade, ang magbabalik yung regular session ng Senado. At kasama ko ngayong hapon ang dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration, si Attorney Salvador Sal Panelo. Tanungin natin siya kasi regular talagang umaattend ng impeachment trial at tanungin natin ano ang iyong assessment sa takbo ng impeachment trial, day 10. Humarap yung mga testigo ng House Prosecution for the Article 1. All those alleged misuse po daw po ng confidential funds. Ayaw ko sana sabihin, pero talagang dapat sabihin,
yung mga testigo po ay worthless lahat yun and useless. Bakit kanya? Why? Ay, may wala naman nung masasabi itong mga ito to prove yung charges ng irregularity ng paggastos ng confidential funds. Kasi yung testimonya nila tungkol sa pag-request ng encashment, pag-release, hindi naman ho in dispute yan. Kaya nakita niyo yung defense, walang cross-examination. Talaga naman wala kang dapat na i-cross. Sapagkat hindi naman kini-question ho, ang issue dito, irregularity. So there is nothing that this witness can testify to that will prove irregularity because the requests for the encashment as well as the release of the money are not in question. Pero dito sa Article 1, sir, yung impeachment trial, may nakikita na ba kayo dito sa nangyari sa pagpresent ng mga witness na may napatunayan yung prosecution na magtatagoy ng culpable violation ng Constitution? Wala nga, kasi nga, yung dalawang testigo, wala yun eh. Parang wala silang prinisinta. Tawag ng depensa, no cross. Tama, yun ang tama doon. Kaya yung mga tanong ng mga senador, mawalang galang na po sa inyo. Mabuti si Robin Badilla hindi nagtanong. Kasi, sabi ko nga sa'yo, minimenos nila pero matalino ito. Kaya naman magkawasap ka. Mabuti hindi ka nagtanong. Wala naman dapat itanong. But exactly. Kaya natutuwa ako hindi ka nagtanong ka ako. Kasi talagang wala eh. Yung mga tanong doon, mga irrelevant lahat eh. Lahat ng mga tanong doon, mawalang galang na ako sa inyo. Kasi, kung ang usapan doon kaugnay sa pag-release, sa pag-request, kung sinunod yung protocol, yun, lahat ng mga tanong nyo relevant. Pero irregularity yung pinag-uusapan nung after the release eh. Kaya yun yung mga tanong nyo, hindi na ako kailangan, unnecessary and irrelevant. Do you think this is part of the fishing expedition in the process po nung the transfer fund? Media mileage. Oh, the media mileage, okay. But before the witness was presented, Attorney Sal, nagkaroon ng, binigyan ng 5-minute na panahon si Congressman Leila De Lima. Yan, mabuti binanggit mo yan. Yeah, Ako, what's your take? medyo, ayan na naman. Ito talagang si Cheese, talagang he doesn't stop in in showing his inability to preside in orderly, efficiently manner. Bakit kanyo? Abay, nangampanya na naman yung si De Lima doon. Hindi naman pala siya magpipresent ng witness. Ano bang, what papel or role did she play except to publicize? Kaya, panay object. Ito naman si Cheese, napansin mo, kung hindi nag-o-object to, pumayag naman siya, tama, I will have to stop you na. Pinabayaan mo muna magsalita, saka ka Pero na nag-warning mag-stop. naman siya. Aba, hindi naman kaya mag-warning eh. Kung yung marunong na presiding officer, mag-uumpisa ka pala, oops, stop. Kung halimbawa, kung presiding officer, what is your role here? Are you going to present a witness or not? Pag sinabi niya, no, Your Honor, I will manifest, never mind. Proceed. Prosecutor, present your witness. Ganun lang yun. Okay. Kakainis eh. Kaya yung pag after break, hindi na kami bumalik. Pero, Kumain na lang kami. pero attorney, kasi from the first until the second witness, narinig natin yung term na suspicious, Naku. unusual, illegal. Pero sa kabila nun, both the witness, narinig naman sila na hindi naman illegal yung transaction. Talaga namang hindi eh. Yes. So, Kasi, bakit magiging illegal? Merong request. Tumawag naman yung mga opisina. Tapos yung cheque, na mayroon namang pay. Kaya yung mga tanong na yung mga irrelevant lahat yun. Sinasabi lang naman doon, under the law, pag covered at suspicious, nire-report. Talaga yung i-report kasi 500,000 nga eh. I-report mo na pag more than 500,000. Yun namang suspicious. Kung nagduda talaga yung bangko na baka hindi ito totoo eh. Kahit na 1 million lang yun. Oh, sir, meron ditong kaduda-duda.
hindi, kumbaga, ordinary po yan, di na mahalaga yung mga suspicious, usual, unusual. Ang unusual, yung tanong kayo ng tanong doon na hindi naman kailangan. Pero dito sa second witness, kasi meron siyang experience with other government agency, hindi lang sa Department of Education. And when she was asked, this is the first time na ganito kalaking amount, sabi niya, and may mga government agency din ba na nag-withdraw din ng malaking amount na experience mo, wherein sinabi niya na na-experience din naman niya kasi sa ibang branch yun na ibang government agency din na nakapag-encash yun ng malaking pera. Although hindi niya na sinabi for privacy nga. Which is transaction sa bangko ng mga government agency, hindi unusual na magpa-encash yun ng malaking amount. Talaga namang hindi unusual yun. Kaya ngayon, hindi ko maintindihan. Tanong sana sila ng tanong. Tapos tatanungin nila, hindi ka ba nagduda? Paano magdududa kung mismo yung processing ng check, they followed, compliant lahat. Ang trabaho mo, Mag-release. i-cash mo. Kasi kompleto naman eh. Yes. So, it's not for them to ask. And when you raise na si Senator Panfilo Lacson, since issue ng confidential fund ito napansin daw niya both sa defense and sa prosecution, wala daw silang competent na nilista na witness. Since dapat, yun daw ang dapat i-present nila na sinabi naman ni Representative Chua na may reservation siya, pero parang sinabi niya na from the COA, sabi ni Senator Lacson, hindi naman competent ang COA for the confidential funds. What's your take on that, Bob? Abogado na naman siya. Siya, ang magdi-decide ng competent action testigo will be the court based on the rules of court kung ano yung competent evidence. Now, pagdating naman dun sa confidential funds, ano ba gusto niyong maprobahan? Ang tingnan niyo yung batas. Para saan ba yung confidential funds? Ang confidential funds, talaga para sa mga kalaban ito ng Estado. Kaya nga tinawag na confidential eh. Kasi, hindi mo pa pwedeng ipakita kung sino ang binibigyan mo ng pera. Kasi pag pinakita mo yan, patay, wala ka nang makukuha ang informant, papatayin sila eh, pati pamilya nila. Yun know, talaga ang nature ng confidential funds. And sa tingin niyo yung pag-present sa mga witnesses ngayon, foundation witness sila para maipasok yung mga bank records, yung inaasang mas mabibigat na ebidensya? Hindi, para lang ipakita na meron silang mga testigo. Di ba, from the very start, yun ang sinasabi natin, sinasabi na ng defense. Wala nga ngayong kaso eh. Kaya hindi nyo kami pinipilit nyo kaming sagutin yung mga demanda nyo. Sinagot na nga namin na wala kayong kaso, wala kayong mga aligasyon, magpapakita na meron kayong basis sa batas. Wala kayong mga ebidensya. Kaya ang ginagawa nyo, pinapakuha nyo lahat yung mga dokumento para kumuha kayo ng ebidensya. Yan nga ang punto ng defense. Kaya sa totoo lang, uulitin ko po, itong impeachment, kasama ito sa plano na siraan si Inday Sara, tanggalin sa pwesto para hindi siya makatakbo. Sapagkat talaga naman pag siya ang nanalong presidente, maniwala kayo, may problema talaga ang mga nakaupo ngayon. Kasi maraming anomalya. Balikan ko yung dalawang witness na present ng prosecution. You think yung mga sinabi nila ngayon sa impeachment court makakatulong dun sa direksyon ng prosecution para i-push dun sa Hindi. sa Article 1? Kasi nga hindi naman in-issue yun eh. Okay. Ang issue lang, did you spend regularly the confidential funds as intended by the very use of that? Yun lang naman ang tatanungin eh. Di ba, sinagot na po natin yan. Unang-una, hindi mo dapat dinimanda ng irregularidad yung paggastos ng confidential funds. Bakit? Kasi yung COA decision na sinasabi niya may irregularity, hindi pa ho pinal yun, hindi pa ho natin malaman kung talagang irregular nga yung pamamaraan ng paggastos. Kasi meron pang appeal, meron pang questionable pa. Hanggat hindi ho final yung executory, hindi pa ho pwede dapat i-demanda. Kaya lang, dahil gusto nga nilang siraan itong si VP Sara, ginawa nila. And sir,
labanan din ng optics to between the defense Oo. and House prosecution. Propaganda. Kumusta yung labanan? Pero more on the propaganda ng prosecution. Ito, okay. Ang depensa, nag-aantay lang sila. Kaya nga sinasabi nila, gusto nila pumunta si Inday Sara. Paano ba't namin papupuntahin yun? Hanggang ngayon nga, wala kaming nakikitang ebidensya nyo. At so far, mag-iisang buwan na tayo, wala talagang ebidensya. Whether dun sa Article 4 or dito sa Article 1. And ito yung huling trial for this week. Magbabalik tayo next week. What are your expectations doon sa sinabi nila from the Commission on Audit at from the HOR yung ipapresent nila ng witness po? Ano bang inaasahan niyo? Parang SONA. Wala kang aasahan. Maraming salamat. Ay, your last message. Hindi, kasi sagutin kita doon. Okay. Pipresent nila yung COA. Ano sasabihin ng COA? Sabihin, sa tingin namin, medyo irregular kasi hindi ko yata na-comply yung mga documentation. O ang problema nga, pagdating sa cross, is your decision final? O, pag ako abogado, yung bang decision mo, pinal yan o pwede pa yung i-appeal? Pwede pang tumakbo sa korte. O pag sinabing, pwede sabihin niya, hindi ko alam. O kung hindi mo alam, tuturuan kita. O pero most likely sabihin, yun lang ang desisyon namin. Dahil merong remedyo pa. O, hindi patay na. Sira na kagad ang kaso mo. Yung pala bakit mo pinail? Sabihin mo sa prosecution. Thank you very much, Attorney Sal. Maraming My pleasure. salamat.